بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon ay nagmula sa Quran at nagmula po sa Biblia. Bakit si Jesucristo ay Muslim? Why Jesus Christ is a Muslim? So I will prove to the audience na si Jesucristo ay Muslim ayon sa Quran at ayon po sa Biblia. We have different version. You have the Catholic version of the Bible, the Protestant version, the King James version, the New International Version. At least we have 4 versions of the Bible, and we have also the Quran. Wala namang ibang version sa Quran. Sa mga Muslim, ang si Jesucristo ay isang Muslim. Quran chapter 3 verse 84. Sabi ng Allah sa Quran, yung verse na sabi ko, Qulu amana billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim. Maniniwala kayo sa aming relihiyon, sa katuruan nga binigay namin kay Ibrahim. Wa Ismail, nga binigay namin kay Ismail. Wa Ishaq, binigay namin kay Isaac. Wa Yaqub, nga binigay namin kay Jacob. Wal Asbat, binigay namin sa kanyang mga angkan, the relatives or the blood of Jacob, to the children of Jacob. Wal Asbat. Wa atiu Musa, ang binigay din namin kay Moses. Wa Isa, ang binigay din namin kay Jesucristo. Wa atiu nabiyuna min rabbihim, at ang lahat ng binigay namin na katuruan na sa mga propeta nga nagmula sa kanilang Rabbihim. La nufariqu baina ahadi minhum, walang pagpili-pili sa kanila, walang pagpili-pili, sa Bisaya pa, walay pagpihig-pihig, wa nahnu lahu muslimun, walang pagpili-pili sa kanila, kaming lahat mga Muslim. Mayroon pa bang sa Bisaya pa, napabay mas klaro ana? Mayroon pa bang mas klaro, ano bang klaro sa Tagalog? Klaro din ha? Mayroon pang mas malinaw ba diyan? Is there any clearer than that? When Allah said, and say we are all Muslims. At lahat ng mga sugo at propita. Ang ating mga kababayan, lalo na mga pastor at mga sinabi nila itong mga pare, ay talagang hindi maniniwala nga si Jesucristo ay isang Muslim. So kung basahan mo man ilang dosinang versikulo, nagmula sa Quran, wala yon, walang silbi. Dahil ang pinaniniwalaan ay ang Biblia. So ako ngayon, mapipilitan ako na gagamitin ko ang Biblia pagpapatunay na si Jesucristo ay isang Muslim. Pero bago tayo mga kapatid, pagpapatunay na si Jesucristo ay Muslim ayon sa Biblia at ayon sa Quran, una, sabihin ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano po ang tinatawag na Muslim para maintindihan po natin. Ang Muslim po, hindi yung nagnganganga. Kasi sa atin, pag nanganganga, tapos nagdura, ay parang dugo, Muslim yun. Ay, hindi ganon. Okay? Pag may nakikita tayong medyo hindi marunong manuklay, Muslim. Unhygienic, Muslim yun, walang ligo. Ay, hindi ganon. Hindi ganon ang ibig sabihin ng Muslim. Pag nangingidnap, namumugot ng ulo, Muslim yun. Ay, hindi ganon. Hindi ganon ang Muslim. Hindi, ha? Ano pa? Ano ba talaga ang Muslim? Ayon sa Quran or ayon sa Hadith, ano ba talaga ang Muslim? Kung titingnan natin sa All Islamic Dictionary, in any Islamic dictionary, or even in Wikipedia, or encyclopedia, ang tinatawag na Muslim, ang ibig sabihin, taong sumurrender sa Panginoon. Surrender, a person who surrendered to God. Who surrender. Ibig sabihin surrender, yung sumusunod sa Diyos. He surrendered to God,
then he is a Muslim. Sangayon sa katuruan ng Diyos, siya po ay Muslim. Pero sa atin kasi, pag sinasabing Muslim, muklo. Yun ang naiintindihan. Hindi po. Iniisip lang Muslim, taga Mindanao. Saan ka galing? Mindanao. Muslim ka, no? Lalo mahaba ang balbas. Hindi, wala nang tanong-tanong. Pag mahaba ang balbas, Muslim ka, Brad? Mahaba ang balbas eh. Buti lang, kanding, hindi tinatanong. Mahaba din ang balbas sa kambing. So, mga kapatid, hindi po dahil mahaba ang balbas, Muslim. Isa yun sa mga tanda ng mga Muslim. Pero hindi po yung priority. Pwede po ang Muslim walang balbas. Pwede po ang Muslim walang balbas. Okay? Ano ba talaga ang tinatawag na Muslim? Taong sumusunod sa katuruan ng Islam. Okay? At ano po ba ang Islam? Ang Islam, according to all dictionary and according to the Muslim world, as the Arab, ang tinatawag na Islam meaning peace, kapayapaan. In other meaning, in linguistic meaning, broader meaning, tinatawag na surrendering to the only Creator. In law, ordinances, that surrendering to the Creator is called Islam. And a person who surrendered to God, na sumusunod sa batas ng Islam, or sumang-ayon sa batas ng Diyos, tinatawag siya na Muslim. Ang first meaning, literal meaning sa Islam is peace, kapayapaan. Pero may mga katanungan, alam ko ang reserve sa mga utak ng ating tagapakinig, Muslim, bakit magulo? 44, pinapatay. Sabi mo, kasama pa Muslim doon. Tingnan mo sa Iraq, gulo, patayan. Tingnan mo sa Syria, patayan. Sa Afghanistan, Pakistan, patay. Muslim ba nun? Kapayapaan ba yun? Okay. Ang kasi sa Bisaya, ang kaparat lang, ang masaklap at mapait. Pag ang Muslim at gumagawa ng masama, kung si Abdullah, si Hassan ang gumagawa. If a person or a country claiming to be Muslim at ang population doon gumagawa ng masama, ang iniisip Muslim masama. Pero ang Amerika, Christian country. Amerika is a Christian country. Pag gumagawa ng masama ang Amerikano, iniisip ba ninyo na ang Kristiyano ay gumagawa ng masama? Is there any human being on earth, even the Christian will think, if one American will commit sin or crime, they will think he is a Christian? Or he is an American? Sa Pilipinas, majority sa Pilipinas, Kristiyano. Muslim is only 10%. Granting now, we are now about 100 million Filipinos. 10 million Filipinos are Muslim. The 90 million, approximately 90 million are Christians. Ang Pilipinas is a Christian country. Kung mayroon bang nangre-rape sa Maynila, ng daraya ng mga general, mga senador ng mga kurakot, mga kawatan ng mga politician, ang iniisip ba natin mga kawatan ng Kristiyano? Mga kawatan ng Kristiyano? Mga kawatan ng senador? Na senador ng Kristiyano, kawatan? Pero believe me, kung si Abdullah na senador, magnakaw, hindi banggitin, si Abdullah magnakaw na senador, Muslim na magnanakaw. Nakita ka ng rape sa mga newspaper, makita nyo sa Pilipinas. Juan de la Cruz, Father Balwig, atay na si Father Balwig. Rebuilding, malaking rebuild yun. Kung sinong gumagawa na Kristiyano, ang ilalagay sa newspaper, pangalan, ambush by, yung mga baliling, yung baliling gang, waray-waray, kuratong, di ba? Yung mga kuratong, baliling, ano pa sila dyan? Mga Kristiyano yung mga Muslim. Mga kuratong, waray-waray, mga Muslim yung mga Kristiyano. Mga Kristiyano yun. Pero kung sila'y mga hold up, gapos gang, mga Kristiyano, pag sila'y gumagawa ng masama, nilagay pa sa newspaper, mga Kristiyano, gapos gang na Kristiyano, mga kuratong gang, kuratong baliling ng mga Kristiyano,
Wala. Pero sa grupo ng taga Mindanao, pumugawa, headline ang laki, Muslim. Ha? Muslim, malaki. Maliit, ambush. Ha? Okay. Isa-isahin natin. Ano ba talaga ang tinatawag na Muslim? Alhamdulillah tayo mga Pilipino nga nandito sa Qatar at saka nanonood inshallah sa YouTube, ipalabas namin sa YouTube. I do believe na mayroon tayo pong isip, malawak po ang ating isipan at hindi po tayo mga palyado, utak palyado. Okay? Ang ating pong utak, naka-abroad po tayo dahil medyo malaki-laki yung utak natin. Alhamdulillah, may mga malaki-laki naman na utak sa Pilipinas, mga politician, pero magnanakaw. Pero sa atin, napipilitan lang tayo dito sa Qatar dahil bunga ito sa mga kurakot sa Pilipinas. Bunga ito. Dahil walang isang Pilipino gusto niyang iwanan niyang pamilya. Walang isang Pilipino gustong iwanan niya ang kanyang bayan. Pero napipilitan tayo dito sa Qatar. Bakit? Bakit? Corruption. Tayo, ang ibang bansa, nag-export sila ng mga automobile, nag-export sila ng mga cellphone, nag-export sila ng mga electronic, etc. Nag-export sila. Anong export number 1 sa Pilipinas? The number 1 exportation in the Philippines, ano? Human being. The number 1 exporter of human being in Philippines. How many million now Filipinos? They said about 10 million, about 11 million to 15 million Filipinos abroad overseas. Bakit? Bunga ito sa mga kokakurakutan sa atin. At ayaw ko talagang iiwan doon ang Pilipinas, pero gugutom ako doon eh. Bakit ba? Ano bang relasyon ni Jesucristo sa topiko? May relasyon po. Dahil Jesucristo, siya po ang ating idolo. Ibig sabihin, siya po ang atong modelo. Hindi po kurakot si Jesucristo. Okay? Si Jesucristo ay hindi kurakot. Bakit po siya ay Muslim? Kanina sabi ko, ang tinatawag na Muslim at sabi sa Islam na katuruan at sabi sa Quran, ang tinatawag na Muslim, yung sumusunod sa Panginoon. At itong tawag na sumusunod sa Panginoon, tinatawag siya na Muslim at ang katuruan niya ay Islam. At ano po bang Islam? Ang Islam ay kapayapaan. Si Jesucristo ba ay nagturo ng kapayapaan? Si Jesucristo po ba ay nagtuturo ng Islam? Ganito. Si Jesucristo, ano ba ang tinatawag na Islam? May regalo ako dito, premium. Ano ang Islam? Ano ang English sa Islam? Ang English. Islam kasi, sabi nila, Semitic language. Ang Islam is a Semitic language. Ano ba sa English ang Islam? Ha? Halika nga. Nakatikim ng perfume eh. Okay. Ha? Okay. Bigyan. Mahalin yan. Ang katotohanan yan, mahalin. Hindi ko alam ang presyo, magkano. Oo, sa ko lang, sa itsura lang, may crown eh. Crown Prince. Ha? Marami pa. Mamaya, mag-ingat kayo. Ano ang English sa Islam? Peace. Ha? Totoo, gusto kong Kristiyano ang magsagot. Hindi Muslim, Muslimin eh. Ano ba ang English sa Islam? In one word, English. Christian will answer. Islam, they said, is a Semitic language. Semitic language. Used in Arabic, used in Hebrew, used in Aramaic, Islam. What is in English? Ha? Si Bayan. Muslim brother o hindi? Not? Christian. O, sa kanya yan. O, kala ko Muslim kasi Christian ang sasagot niya. So, sagot na si brother. O, sagot na. Islam. Ang English, peace. Ang Biblia ngayon, hindi lang ako nakadala ng Arabic na Bible. Pero nag-order ako sa Egypt Arabic Bible. Ang Bible natin ngayon, Tagalog, Cebuano, English. Ba? So, kung ating isibuhano ang peace, ano ang Cebuano? Wala nang regalo ha? Ano ang Cebuano sa peace? Ha? Walay Cebuano dere. Ha?
Ako na lang, may Cebuano dito, ako. Kalinaw. Peace meaning kalinaw. Sa Tagalog, kapayapaan. Si Jesucristo ba ay nagturo ng Islam? Sabi na wala. Siyempre wala, dahil Biblia, English. Maghanap kayo ng Biblia ng Arabic. Tingnan natin kung wala. Okay? Basahin natin sa Biblia. Ito ay Tagalog, babasahin natin. Kung si Jesucristo ay hindi ba siya nagtuturo ng kapayapaan? Saan mabasa? Juan 14:27. Sa Tagalog, Juan 14:27. Si Jesucristo po ba ay nagturo ng kapayapaan? Sa Arabic, sa Hebrew, sa Aramaic, Islam? Okay, saan mabasa? Mabasa sa Juan 14:27. Basahin natin. Peace I leave you. Okay? Peace I live with you. My peace I give into you. Ang imbis nga, gawin natin ng simite. Sinasabi dito, Islam, I live you Islam. Very clear. Pero sabi na, wala kasi sa Bible. Siyempre, English English ang Bible, pero kung Arabic Bible, tingnan nyo ang Hebrew Bible. Salam, Shalom, Islam. Okay? Anong sinasabi sa English? Peace, I leave you. Iiwanan ko sa inyo ang Islam. My peace gave into you. Ang Islam, ibigay ko sa inyo. Ibigay ko sa inyo. Ano pa? Not as the world give it you. Hindi na ang mundo ay nagbigay nito. And to you, let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. Itagalog nga na natin. Sa Tagalog tingnan natin. May Tagalog dito Interlinear. Tagalog. Babasahin natin. Ang kapayapaan. Ito mas klaro-klaro Ang kapayapaan ay iniiwanan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo. Kung natin sa Arabic, ang Islam, ibibigay ko sa inyo. Iiwanan ko sa inyo ang Islam. Kung ito Biblia ito Sabi na, hindi naman Islam ang kahulugan, hindi naman kapayapaan ang kahulugan sa Islam. Hindi naman kapayapaan. Okay. Ask any Arab. Any Arab here, ask him, what is Islam? Islam, salam, shalom. Sabi niyo, hindi Islam ang dala ni Kristo. Ang Biblia ay nagsabi na siya ay nag-iwan ng Islam sa inyo, kapayapaan. Nagbigay sa inyo ng kapayapaan. Sabi nila, hindi. Tanong ko, ano siya? Roman Catholic daw. Sige nga, basahin. Nga sabi ni Kristo, ako'y nagbigay sa inyo ng Roman Catholic. Ako'y nagbigay sa inyo ng Iglesia ni Kristo. Ako'y nagbigay sa inyo ng born again. Ako'y nagbigay sa inyo ng Jehovah's Witness. Ako'y nagtuturo sa inyo ng Christianity. Saan? Wala Pero may mabasa dito. Sa broader meaning, sa Islam, ang broader meaning sa Islam, linguistic meaning. Iwanan natin yung literal meaning. Yan ang literal meaning sa Islam Salam, Islam, kapayapaan. Punta tayo sa broader or linguistic meaning. What is the linguistic meaning of Islam? Submission to the will of Allah. Submission to the will of Allah. Tingnan natin kung si Jesucristo, He submits to the will of God. If Jesus Christ, He submits to the will of God, then He is following Islam. Saan mabasa? Nga si Jesucristo, He submitted Himself. Basa Lucas 22:44. Lucas 22, Matthew, Marcos, Lucas 22:44. Babasahin natin mga kapatid. 44. Kung si Jesucristo ba ay He submitted Himself to the will of God. If Jesus Christ submitted to the will of God, then He is a Muslim. That is the meaning of a Muslim. Okay, basahin natin. Lucas 22:44. Sinasabi dito, in English, and being in agony,
He prayed earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling to the ground. Nagdasal. Anong dasal ni Jesucristo? It continues. Ha? Kung babasahin mo dito, buong passage sinasabi, Father, if thou art be willing. It continues. Father, if thou art be willing, remove this cup from me. Not my will, but thine be done. Si Jesucristo. It continues. Sabi pa ni Jesucristo, marami pang verses dito. Matthew 6 verse 10. Dagdag dito. Si Jesucristo ay nagdasal. Ano pang dinadasal ni Jesucristo? Babasa rin ito sa Matthew 6:10. Nagdadasal si Jesucristo. At nagdasal si Jesucristo, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin, na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman ang sa lupa. Ando na ang kalooban? Kalooban ng Diyos. Sa English, sinasabi dito sa English, tingnan natin sa English. Okay? Thy kingdom come, thy will be done. Very clear sa English. Thy will be done. Meaning the will of God. This is the broader meaning of Islam. The will of God. Jesus Christ following the will of God. Thy will be done. Ang iyong kalooban ang masusunod, matutupad. This is the meaning of Islam. Islam, I surrender to the will of God. This is the meaning of Islam. Pero sabi lang, hindi. Sige nga, kung hindi. Sige, sabihin sa akin, kung hindi. Anong si Jesucristo? Ha? Anong relihiyon niya? Bakit hindi matatanggap? Ha? Doon sa Pilipinas, ha? Kung sabihin mo, Brad, maniwala ka, ganito ang Islam, hindi maniniwala. Brad, ang Islam ay nagtuturo ng kapayapaan. Ang Islam ay maawain sa mga mahirap. Hindi naniwala. Bigyan, Brad, may visa. Bigay sa isang Muslim, visa. Visa ba? Papunta nga. Saan, Brad? Magkano? Kaagad. Ha? Kaagad tanggapin yung visa. Pero kung sabihin mo yung relihiyon, ay saan bang importante? Yung visa, trabaho o yung kapayapaan? Or yung, sabi natin, kaligtasan sa buhay? Ano pa? Ang mga prueba nga si Jesucristo ay isang Muslim. Sinasabi ni Jesucristo dito sa Biblia, marami pa dito. Sa Juan 16, versikulo 33, sabi ni Jesucristo, I told you these things so that you may have peace. Sinasabi ko sa inyo upang kayo ay mayroong kapayapaan. Juan 16:33. Si Jesucristo ay sa madaling sabi, kung isa-isahin kong kapayapaan ang tinuturo ni Jesucristo, repeated, peace, hindi bababa sa 100 times the word peace, peace, according to the word of Jesus Christ. Si Jesucristo, asaan siya? Magkita-kita ang mga disipulo. Magkita-kita ang mga disipulo at si Jesucristo. Ano sila? Assalamu alaikum. Peace be unto you. Sa Biblia, mabasa rin natin. Marami ditong bisis. Kung sino ang gusto magtanong, mamaya ipakita ko sa inyo verse. Kung magkita-kita si Jesucristo sa kanyang mga disipulo, Assalamu alaikum. Ito ay greeting sa mga Muslim. Anong greetings sa mga Kristiyano? Magandang gabi. Magandang hapon. Kumusta ka? Hi. Yun. Pero, ma-Muslim ka, ma-Maranao ka man, ma-Cebuano ka, ma-Ilocano, ma-Japanese, ma-Chinese ka, Amerikano ka, pag magkita-kita ang Muslim, Assalamu alaikum. Ha? Sinong gumagamit ngayon? Sinong gumagamit ngayon na Assalamu alaikum? Sabi niya, sumusunod kami ni Kristo. Bakit hindi Assalamu alaikum yung greetings niyo? Paano magdasal si Jesucristo? Kung kayo ay sumusunod ni Kristo, paano siya magdasal? Kami, pareho ang dasal namin. Si Jesucristo ay nagpatira pa sa lupa ang pagdarasal. Paano mo ba ma-identify ang isang tao na Muslim at isang tao na Kristiyano? How you identify? Okay, pag sabi natin Kristiyano, marami kasing pagkakaiba. Katoliko, paano ma-identify ang isang Katoliko? Pag gumagano na, hindi mo naman ako marunong eh. Ganon, Katoliko yun. Di ba ba? Mayroon bang sa Badista gumagano? May bang iglesia ni Kristo gumagano? Ano yun? Sa ngalan sa Ama,
sa Anak, ayun, sa Espiritu Santo. Pag gumaganon yung tao, Katoliko yun. Sometimes, shortcut eh. I-shortcut, nakita ko, sinu-shortcut, ginaganon lang, minsan, shortcut ba? Kasi, long distance eh. Sa ngalan sa Ama. Dito ba? May nakita ko, ginaganon lang, Tapos na, grabe naman yun, shortcut. Masabi natin, Katoliko yun. Okay? Makikita natin sa action. Pag sa Badista naman, pag makakita kayo naka-long sleeve, naka-disente sa bado, tapos dala-dala sa kilikili, Biblia, sa Badista yun, sigurado ko. Basta sa bado, Pag sa Badista, madali ma-identify, kahit walang kinakain, basta maka-necktie, very good. Basta may necktie lang yan, may long sleeve, naka-disente, sinaw yung shiny yung sapatos, sa bado, na ganun. Walang tanong yan, sa Badista yan. Yan ang may identify sa Badista. Iglesia ni Cristo. Paano yung may dito? Hindi ko may identify dahil hindi ko alam ang Iglesia ni Cristo eh. Walang sinyales? Ang born again, minsan may identify ko, may dala-dalang gitara. Pag may dala-dalang gitara yan, born again yun. Kasi may born again yun, born again yun. May dala-dalang gitara. Kundi yung born again, mga ano. Okay? So may identification, makilala mo ang Kristiyano. Hindi lang ako swito sa iba eh. Okay. Itong mga identification sa mga Kristiyano, wala ito kay Kristo. Itong mga identification sa nandoon sa Kristiyano, wala ito sa kay Kristo. Paano magdasal si Kristo? Number one, patira pa. Pag nakita kayo dito, nagtuwad-tuwad, Muslim yun. Si Kristo nagtuwad-tuwad eh. Nagpatira pa eh. Hindi po ba? Mahaba ang balbas. Ay, Muslim yun. Isa yun. Brad, kain tayo ng litson. Ayaw ko. Ay, Muslim yun. Pero kung kumakain ng litson, ay hindi yun Muslim. Pag kumakain ng litson, siguro Katoliko yun. Sa pagkain pa lang, ma-identify mo, di ba? So, ma-identify mo ang tao, sundalo, ma-identify mo. Ang iba nga, mayroon siyang identification dito. May mga Levi's ba yun? May Scorpion. May mga identification sila eh. So, ang identification in general, the all Christendom, sa buong mundo, ang general identification of a Christian, reading a Bible. Correct me if I'm wrong. Nga general identification of all Christians sa mundo, they are bringing the Bible, reading the Bible. Old and New Testament. Tanong, ang mga disipulo ba ni Kristo, nagbabasa sila ng Old and New Testament? Ang mga disipulo ni Kristo, are they reading Old and New Testament? At dala-dala ba sa kilikili nila ang Biblia? Hindi. Sa kapanahunan, wala pa. Hindi pa ito nabuo. Kailan ba nabuo ang unang Biblia? Ang nabuo ang Biblia, New and Old Testament. Sabihin pa nga nila, yan old. You are putting the Bible, sabi nila, Brad, old yan. Bawal ang baboy, old yan. Pwede mag-asawa ng 4, Brad, dito sa Bible, old yan. Old. Sabi ko, old, itanggalin natin. Bakit pa kayo dalan yan? Pero gamitin lang ko minsan, kung pabor sa kanila. So, ang punto ko dito, dahil ang mga disipulo ay hindi nila hawak-hawak ang Biblia, si Kristo hindi niya hawak-hawak ang Biblia, paano natin matawag sila Kristiyano? Is there any one passage in the Bible? The disciples of Jesus Christ uttered Christian from the lips of the disciples of Jesus Christ that we are Christian. The disciples. How about Jesus Christ? Basahin nila, Mateo 16, 18, ikaw Pedro, itong bato, Bakit? Ang iglesia ba at relihiyon pareho? Iglesia, sa Greek, ano sa Greek? Ang iglesia, ecclesia. Ano ang religion sa Greek? Triskeia. Hindi naman si Kristo nga, ikaw Pedro, magpatayo ako ng Triskeia. Triskeia, religion. Ako Pedro ay magpatayo ng iglesia. Ang iglesia ay simbahan or group of people. Pero hindi religion. Why you are using Matthew 16:18 referring to the religion? And the word Roman Catholic never mentioned Jesus Christ. And Jesus Christ, wala siya nakapunta sa Roma kailanman. At anong tinuturo ni Jesus Kristo? Pag tinuturo ng Romano Katoliko, sa kanila yon. I will not disagree dahil tinuturo ng mga Roman Catholic. Tinuturo ng Sabadista. I will not disagree.
tinuturo ng Sabadista or born again, sa kanila yon. Pero kung sasabihin nila, tinuturo ni Kristo, I will disagree. Because I'm reading the Bible. Okay? If they'll say, this is our teaching in the church, okay. Pero kung sasabihin nila, this is the teaching of Jesus Christ, where? So mga kapatid, napapatunayan ko dito nga si Kristo, ayon sa Biblia, ay nagtuturo siya ng Islam at siya sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yan po, klaro na Muslim. Pero kailanman, kahit isang batas sa Romano Katoliko, walang sinusunod si Kristo. At ang mga disipulo, hindi nagsasabi tayo yung mga Romano Katoliko. Okay? Or tayo mga iglesia ni Kristo. Okay mga kapatid, dito lang ako muna magtapos to accommodate question and answer. At kung mayroong mag-comment, I will give the microphone. Kung comment lang ang gusto niya, remarks lang, mayroong microphone. Pero kung may regalo pa. Kung magtanong siya, pwede rin siyang magtanong, mapakla, matamis, manghang na mga katanungan, welcome po dito, may mga regalo. Pero kung remarks lang, tapos uwi na siya, no problem. May regalo pa. Komentaryo pa niya, manghang man, masakit, mapait, magkomentaryo siya, tapos uwi na siya kaagad, so well and good. I agree also. May freedom siya. Tapos, kung magsalita siya dito, sabihin niya, ito ang Christianity or i-rebat. He will try to rebat. Sabihin na, brother, mali ka dahil ganito. If you can prove also, somebody will prove to me that what I'm telling to the public is wrong, and he can also present to the public, so well and good. I will give him 15 minutes, 20 minutes, or even 1 hour, kung gusto niya. If he likes cross-examine, I will cross-examine him. Kung ayaw niya i-cross-examine, pwede rin uuwi siya. Hindi ko na lang siya i-cross-examine. Okay? So I open the floor for any question, comment, remarks, manghang, mapakla, mapait. Welcome po lahat mga kapatid. Muslim at hindi Muslim, makatanong, babae, lalaki, pwede magtanong, matanda at bata, pwede po magtanong. Okay? I open the floor for any question or remarks.